O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating bagong segment. Kung ngayon lang po kayo nakapanood, ito pong Attack, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Bagong segment po natin ito dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. At mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo um, Meta or Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta page, follow na po kayo. Itong segment na ito, kasi marami tayong mga followers, subscribers na pag may mainit na issue, nagme-message sa atin. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Yun. Kaya gumawa lang ako ng segment. Ito na yon. Kaya abangan nyo ito. Regular ito, araw-araw. Sa ngayon, ang mga issues na bibigyan ko ng take ko, yung binulgar ni John Vic Rimulya tungkol kay Harry Roque. Pinagtatawanan si Harry Roque. Ano ba yon? Yan. Mamaya. At sabi ni Sara Diskaya, naaawa daw siya sa kanyang mga anak. Ngayon, may reaksyon diyan si Mayor Vico Soto. Tungkol sa mga anak ni Diskaya. Yan, anong take natin diyan? Alamin niyo mamaya. At ito pa, magpipresidente daw, posible daw magpresidente sa 2028 si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. O sige, anong take natin diyan? Okay, unahin natin 'to. Doon sa programa nila nila Ronald Llamas, Michael Fahatin, guest nila si sa DCMM yata 'yun eh. Guest nila si John Vic Rimulya. Light yung kanilang discussion, nagbibiruan, nag-aalaskan. Isa sa kanilang naging laman ng isa sa mga naging laman ng kanilang alaskahan si Harry Roque. Si Harry Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Sabagay, ito naman talagang si Harry Roque, paborito naman talaga itong gawing pulutan sa mga kwentuhan, sa mga biruan. Napag-usapan si Harry Roque, ang nagkwento itong si John Vic Rimulya. Sabi niya, kaibigan niya na ng matagal na yan si Harry Roque. Sa katunayan, nung nag-aral daw siya sa UP, pareho pala silang UP, So nag-aral sila sa UP, 14 years old pa lang daw yan si Roque, dahil matalino nga. Matalino naman talaga si 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 Roque. Di ba may biro nga niyan? May biro. Yung street sa yung street sa UP, kasi ang mga streets, yung mga sa UP Village, ang mga streets diyan, ang pangalan, matalino, masipag, no? Masunurin, matyaga, o mga ganon eh. Yung mga ganyan yung mga streets sa UP Village. Ha? Mahusay, matino. Ngayon, yung isang street doon, may ang pangalan na daw, biro din ito ang nakalagay na pangalan, Harry Roque, dating Matalino Street. Harry Roque Street, pinangalanan na daw na Harry Roque Street. Yung dating Matalino, yung Matalino Street dati, ngayon Harry Roque na. Kaya ang nakalagay, Harry Roque Street, dating Matalino. Yung pangalan ng street, Matalino dati. Anyway, ngayon, ito nga, pinagkikwentuhan, pinagbibiruan nila John Vic Rimulya, itong si Harry Roque. Ang biro ni John Vic, sabi niya, yan daw kasi si Harry Roque, aktivista nga daw yan ng college sa UP. Aktivista. Di syempre, anti-Marcos siya noon. Anti-Marcos. Dahil nga anti-Marcos, medyo mainit. Kaya naisipan daw nung tiya yata, yung tita, pag-aralin sa US. Doon pinag-aral. Ang biro ni John Vic Rimulya, ano daw, kaaral daw sa Illinois, sa Illinois. Hindi natin alam kung saang university sa Illinois. Kaya lang, hindi daw nagustuhan ni Roque yung Illinois, lumipat ng Michigan. Sa Michigan University. Paglipat daw doon, pagdating daw ni Roque doon sa dorm, yung hinatid ng taxi Hinatid ng taxi doon sa dorm. Pagpasok niya doon sa dorm,
Oh, nakita daw ni Roque ano, yung mga boys doon sa dorm, nakahubad, galing dun sa ano, siyempre na gano'n yata yung ano nila, kasi all boys dorm yata yun, eh. All boys dorm. O ngayon, galing sa paliguan yung mga boys, nakahubad. Kaya sabi daw ni Harry Roque, "I'm home." Panoorin niyo na lang yung ano, yung nagkuwento yan ni ano, ni John Vic Rimulya. Hmm. Ito kasing si Roque, ano talaga 'to, eh, nung mga panahon naman talaga itong si Roque, matino naman 'to, eh. Una aktivista naman talaga ito, tapos nung naging college, human rights lawyer. Ang grupo nga nito, ang serkulo nito mga dilawan saka mga progresibo, eh, hmm. At maraming mga kaso na tungkol sa human rights siyang humahawak, kasama ito ng mga human rights groups, ng mga progressive groups. Kaya lang, nung napunta ito kay Duterte, yun nabago na, malaki na ang hindi pala malaki, talagang matindi ang nabago. Yung mga pananaw niya sa mundo na iba na, hmm, at hindi lang yun na iba yung pananaw sa mundo, pati yung pananaw sa tao. Kahit nga yung human rights wala na. Yung ICC sa kanya, dati pinaglaban niya yan, ngayon, nung nandun na siya kay Duterte hindi na. Yung mga dati pinaglalaban niya yung right to life, nung nandiyan kay Duterte sa tingin niya tama yung pinagagawa ni Duterteng pagpatay. Wala, malaki talaga ang nadistrongka sa ano ni Roque at matindi pa diyan, ayan, naging corrupt. Kaya kahit nung hindi na presidente si Duterte, wala na sila sa administrasyon, ayun, 'di ba, na-involve na naman sa mga illegal na pogo, o yun, yumaman din ng todo hanggang sa makasuhan ng land grabbing, hanggang sa ngayon nga na-involve sa qualified human trafficking. Kaya ano rin, eh, kumbaga, 'yan ang naging ano kay Roque. Kaya lang ang paborito talaga diyan na biro kay Roque, ewan ko kung gay talaga ito, kung gay, ha? Mukhang ano, yun ang ano, eh, sabi ng kahit yung biro ni John Vic, gano'n yung pinapalabas niya na, gano'n si Roque. Tapos yung kontrobersyal niya pang ano, AA, yung kontrobersyal niyang AA na ano, pinatira niya doon sa compound ng Pogo sa Purak, tapos nung ni-raid yung, Purak ay yung ano na yun, Pogo sa Purak, isang kwarto doon, nandun nakatira yung kanyang, AA, yung kanyang AA, paboritong AA, kasama niya yun kapag nagbabiyahe sa Europe, ha? At sinabi naman nung AA niya na kaya siya napunta dun, linakad ni Harry Roque. At nandun yung mga dokumento ni Harry Roque. Pati yung bank accounts ni Roque at nung asawa. May bank account din si Roque at saka yung AA niya. Ha? Kaya grabe din tong ano si Roque talaga eh, mga kwento. Ang nakakaano lang yung kwento ni ano ni John Vic Rimulya. Kakatawa. Ha? Yung nag-aral si Roque sa US. Hmm? Ha? Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si ano, si Sara Diskaya, ang sinasabi niya, nahihirapan daw siya, naiiyak siya, nalulungkot siya dahil paano na daw ang kanyang mga anak. May mga ADHD daw ito, may mga sakit, ano, ay may mga ano, hindi naman sakit, may ano, may gano'ng ano, sitwasyon, mga ADHD, lahat daw halos ng anak niya. Kaya sino na daw mag-aasikaso nun, ano? Kaya yun, naiiyak si Sara Diskaya, parang inaano niya na kawawa ang kanyang mga anak. Hmm, Hindi niya raw maisip ano nang mangyayari sa mga ito. Ngayon, ang reaksyon dun ni ano, ni Mayor Vico Soto, sabi niya, ang ano, "Tinuruan niyo rin ang mga anak niyo na magnakaw." Yung gano'n kadirekta yung sinabi ni ano, ni Vico Soto. Tinuruan niyo rin naman ang mga anak niyo na magnakaw, tinuruan niyo rin na masangkot sa masama. Ang tinutukoy kasi ni Vico Soto, panoorin niyo, hmm, ang sinasabi ni Mayor Vico Soto, yung mga korporasyon ng Diskaya nakapangalan sa mga santo, ano, Saint Gerard, Saint Matthew, Saint Timothy. Ngayon yung mga anak niya,
yun din yung pangalan, Gerard, Matthew, Timothy, oh. Kumbaga, pinangalan ni Diskaya, ng mag-asawang Diskaya, ang ipinangalan nila sa kanilang mga anak, Santo. Yun din yung pinangalan, kaya Matthew, yung anak niyang isa, Gerard yung isa, Timothy yung isa. Hmm? Tapos, pinangalan nila to sa kanilang korporasyon, construction companies. Ang ginawa kasi ng mga Diskaya, nagtayo ng maraming construction companies. Hmm? Dahil ang dami na nilang kontratang hawak sa gobyerno, gusto nilang kontrolin ang mga transaksyon sa gobyerno. Ang dami na nilang binuong mga korporasyon. Oh. At yan yung mga pinangalan nila, kapangalan sa santo, na pangalan din ng kanilang mga anak, Saint Timothy, Saint Gerard, Saint Matthew. Pero itong mga korporasyon na to na ginawa nila, ano, yung anak niya na 18 years old, pinangalan yung Saint Matthew halimbawa, construction company, corporation. Ang capitalization 240 million gano'n sabi ni ano. Inisa-isa yan. Inisa-isa yan ni Mayor Vico. So pinakita niya doon na ginamit pa yung kanyang mga anak, hmm, na pinangalan sa kanila yung mga construction companies nila. Tapos ang kapital nun ang lalaki, mga 250 million. Tapos nung mabuo itong mga kumpanyang ito, nakakuha kaagad ito, pagkabuo pa lang nakakuha kaagad ng ilang bilyon, ilang pung bilyon na mga kontrata sa DPWH, sa gobyerno. Eh siyempre, pipirma dun yung mga anak nila. Oh. Kasi siyempre sa kanila nakapangalan, kahit 18 years old pa lang. Yun yung sinasabi ni Mayor Vico na ano, anak nyo yan, tinuruan nyo kaagad na ma-involve sa mga ganyang transaksyon ng mga illegal, magnakaw. O tapos ngayon sasabihin nyo naaawa kayo. Kung naaawa kayo, sabi ni Mayor Vico Soto, eh dapat maaga pa, noon pa naisip nyo yan na huwag nyong idadamay ang anak nyo. O kaya para sa mga anak nyo, huwag nyong gagawin yan kasi masama yan. O, pero sabi nga ni Mayor Vico Soto, ginawa nyo yan eh. Tapos ngayon sasabihin nyo naaawa kayo sa inyong mga anak. Eh dapat noon pa naisip nyo yan na ang ginagawa nyo ay ikakasama ng anak nyo. Na pagdating ng panahon, malalaman ng mga anak nyo na mali ang ginawa nyo, masama para sa bayan. Oh, pero in-involve nyo pa nga sila. Oh, yun na nga, sa kanila pinangalan yung mga construction companies kahit 18 years old pala. Ang laki-laki ng kapital, ang laki-laki ng mga kontrata. So, maaga pa, na-corrupt na yung isip ng mga bata. Oh, ngayon, anong sasabihin niya? Anong sasabihin ni Diskaya? Na kawawa yung kanyang mga anak? Oh, yun yung comment ni Mayor Vico Soto. Paano mo nasabing kawawa? In-involve mo na nga kaagad, tinuruan mo ng magnakaw. O yun, matindi rin talaga itong si Mayor Vico Soto. Eh. Pero tama naman yung punto ni Mayor Vico Soto. Ha? Ang naranasan ng kanyang mga anak, mga transaksyon na kahit sila, ang hirap nilang ipaliwanag. Imaginin mo, 18 years old ka, nagtayo ng corporation yung magulang mo, pinangalan sa'yo. Ang kapital ay 250 million. Tapos ang mga transactions na hawak kung ilan-ilang billion. Ha? O siyempre, nasira yung mga values ng kanyang mga anak. O tapos ngayon, bigla parang sasabihin ni Diskaya, nakakaawa yung kanyang mga anak. Hmm? Tama naman tama si Mayor Vico Soto. Kung nakakaawa ka, eh di dapat noon pa, noon pa naawa ka, hindi mo dinamay ang mga anak nyo. Kaya lang in-involve talaga ni Sara Diskaya. Kaya sabi ni Vico Soto, ni Mayor Vico, eh hindi, plastic yan sinasabi mong naawa ka sa iyong mga anak. Tinuruan mo pa nga silang magnakaw. Yun, matindi, O ito, mga kabunyog, mga kababayan, si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, tinanong ni Karen Davila, kahit sa doon sa programa nila Ronald Llamas sa kanila Michael Fahatin, tinanong din laging natatanong na itong si SILG, Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, laging natatanong na dyan sa issue na yan. Tatakbo ba siyang presidente sa 2028? Ang sagot ni Jun Vic Rimulya, una, hindi niya naman sinasabing hindi eh. Hindi niya rin sinasabing oo. Ang sabi niya, parang neither confirm nor deny. Pero ang sinasabi niya lang, in-example niya si PBBM. Nung gobernador daw si PBBM, tinanong ito.
tatakbo pa kayo sa pagka-presidente? Ang sagot daw ni ni PBBM, ah, sino bang gobernador ang hindi man lang nag-aambisyon o nakaisip na magpresidente? Oh, kung mayroong gobernador na magsasabi niyan na hindi wala siyang ambisyon magpresidente, nagsisinungaling 'yan. Kumbaga ang ibig sabihin dito ni John Vic Rimulya, ah, wala namang masama kahit naman sino nag-aambisyon na maging presidente. Oh, tulad ni PBBM nga o ni Marcos noon. Kahit naman siya, parang sinabi niya rin, kahit naman siya, nag-iisip siya ng ganyan. Pero hindi ibig sabihin tatakbo siya. Posible yan. Parang ganon. Hmm? Pero mayroong ini-explain si John Vic Rimulya na tingin ko, tama naman. Halimbawa, yung sinasabi niya, ang importante sa administrasyon, kasi sinasabi kasi ni Karen Davila, kasi member ka ng gabinete. Membro ka ng gabinete. Kung tatakbo kang presidente, so posibleng ikaw yung isa sa mga pagpilian ng administrasyon. Diba? Pinaliwanag naman ni John Vic Rimulya, ang problema talaga ng administrasyon sa ngayon, wala pa silang napipisil na tatakbo. Hindi tulad sa kampo ng Duterte, talagang pinuprontera na si Sara ang kanilang pambato. Pero sa parte ng administrasyon, wala pa rin. Wala pa rin. Kumbaga, si Romualdez sana, pero ang dami ng kontrobersya ni Romualdez at pangalawa, sa survey hindi tumataas eh. So pipili talaga ang administrasyon ng posibleng pambato. Pwedeng si Gibo. Ngayon nga, pinofloat na rin si Junvic. Pero nabanggit din ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon, posible din daw. So, ang sabi naman ni Junvic Rimulya, ang importante, isa lang ang dapat na kandidato sa part ng administrasyon. At dapat nga ang maglaban, isa lang, laban sa kalaban, halimbawa si Sara. Actually, yun din ang pananaw ng oposisyon nila Secretary Ronald Llamas, nila dating Secretary na dapat, kahit si Trillanes, dapat yung dilawan, yung kakamping o yung oposisyon at saka yung Marcos ay dapat magsama. Isa lang dapat ang kandidato against Sara. Ang problema, sa administrasyon wala pang kandidato. Ayun, pinuploat si Gibo Teodoro at ngayon pinuploat si John Vic. Nababanggit na rin ang pangalan ni Vince Dizon. Pero sa part ng oposisyon naman, tulad nila napapanood natin ang mga paliwanag ni dating Secretary Ronald Llamas, sa kanila ang pinupus nila si Risa kung hindi tatakbo si Leni. Kung tatakbo si Leni, susuportan si Leni. Pero kung hindi tatakbo si Leni, si Risa. At iaalok nila si Risa sa administrasyon na suportahan ito. Sa administrasyon naman, yun na nga, mga pinofloat na ngayon sa interview kay John Vic, pwedeng si Gibo, pwedeng siya, or pwedeng si Vince Dizon, pwedeng si Tulfo. Mukhang hindi parang sa administrasyon ang gusto nila sa kanila manggaling yung pambato. Pwedeng mag-vice halimbawa si Risa or si Bam kung hindi tatakbo si Leni. So ito, malayo pa talaga itong laban na to. Pero ang dito, dati wala pang pinofloat na mga pangalan sa posibleng kumandidato galing sa gabinete ng administrasyon. Binabanggit si Gibo pero hindi openly. So ngayon, ito naman binabanggit naman si John Vic. Basta't ang sabi ni John Vic, nung tinanong daw si Marcos kung may ambisyon ito magpresidente, ang sabi ni Marcos, sino bang gobernador ang walang ambisyon na ganyan? Pag nagsabing wala siyang ambisyon, nagsisinungaling yan. So parang sinabi na dyan ni John Vic Rimulya, open siya, posible yan. Pero hindi naman daw siya decided pa. Anyway, yan yung at least na pag-usapan niyang issue na yan. Pero ang sinabi rin ni John Vic, naniniwala din talaga siya na dapat ang kandidato laban kay Sara ay isa lang. Two-cornered fight lang. So ibig sabihin yan, yung oposisyon, yung dilawan, yung kakamping, dapat may isang kandidato na susuportahan din ng kampo nila Marcos, ng grupo nila John Vic Rimulya. Kung magpapakandidato rin yung administrasyon, parang sa kanila, suportahan din ng oposisyon. Ang tanong, payag ba ang oposisyon sa ganon?
Hindi kasi ini-entertain ng oposisyon yan, ng Dilawan, ng Kakampigs. Ang ini-entertain ng Dilawan at Kakampigs, takbo si Leni. Kung hindi tatakbo si Leni, si Risa. Pero may mga nagtutulak din, bang. Pero doon nga, yun nga, yung sinabi ni John Vic sa kanila, yung iniisip nila, galing sa gabinete ang tatakbo. Na dapat suportahan din ng lahat laban kay Sara. Hindi pwedeng maraming maglaban-laban. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang take natin sa issue na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.